Benedict, ano ba ang naging takbo o detalye ng isinagawang pagdinig kanina dyan sa ICI patungkol sa mga anomalya sa flood control projects? Magandang gabi, June. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mga Diskaya ay nagtel na umano sina Curly at Sara Diskaya nang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw. Sinagot lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga hininging detalye ng ICI. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Samaniego, may inihahanda na rin na supplemental affidavit sina Curly at Sara para sa karagdagang pangalan na idadawit sa maanumalyang flood control project. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate, sir? Yes, and in Congress. Sir, would you be able to name names? Wag na, nasa affidavit na yun. How high is the highest person in the list? Same with the affidavit. Ayon pa kay Attorney Samaniego, handa na rin silang mag-tell all saan man sila ipatawag na pagdinig o investigasyon. Lahat to. Pag binatawag kami ng Senate, sasabihin ho namin lahat. Kasi by way of affidavit or affidavits ho lahat. Almost the same, pero before the DOJ kasi kahapon, may mga sinabit kaming mga part ng ledgers, no? And then vouchers. So, dalawang particular na tao doon ang nabanggit. So, kailangan naming gawan ng affidavit para magkaroon ng narration of facts. Sincere din anya ang kanyang kliyente sa pagharap sa publiko. The mere fact na humarap kami sa Senate, sa House, sa DOJ, and then ICI, we're very sincere. Kaya nga, tell all na tayo lahat eh. Ano pa bang hinihingi yung sinseridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigay na ho namin. Ayon naman kay ICI Executive Director Brian K. Tosaka, kailangan pang suriin ng ICI ang mga inilahad na testimonya ng mag-asawa. I cannot comment on that yet kasi hindi pa ho tapos yung kanilang testimony. No? In fact, hindi natapos. And we will be requesting them to come back next week most probably. And we will inform you. May mga information that we have to verify as usual. Because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Samantala, sinabi rin ng legal counsel ng mga Diskaya na sa ngayon ay wala silang isa sa uling anumang asset sa gobyerno, bunsod na rin ng pagkaka-freeze ng bank accounts na mag-asawa. Wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Okay. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala ho, na-freeze yung mga bank accounts nila eh. So lahat ba yan? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng How about agad. the real properties? Itinanggi rin ng kampo ng mga Diskaya na mayroon umano silang ugnayan sa pagitan ng nagbitiw na kongresista na si Saldico. Yun sinabi rin nga ni Attorney Cornelio Samaniego III na nagpapasalamat yung mag-asawang Diskaya na naisailalim sila sa Witness Protection Program dahil sa umano'y natatanggap na death threats. At yan muna ang ating update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan, June. Ibig bang sabihin, Benedict, yung sinasabi ng abogado ng mga Diskaya na yung mga bagong pangalan na doon sa supplemental affidavit ay same lang? Ibig sabihin ba ito ay mga kongresista lang, walang senador? O June, natanong natin yan kung ano nga yung pinakamataas na posisyon nitong mga idadawit ng mag-asawa, pero ayon nga dito kay Attorney Samaniego ay no comment pa sila dahil nga nasa affidavit naman na ito, June. Maraming salamat, Benedict Samson.